faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Mel, for the opening prayer. Welcome po, Doc. So, hello again sa ating mga kapatid. Sis May, Sis Marijon, Brother Drew, Brother Mike. Hello, Doc. Welcome. May gabi. May gabi. Participants. Share ko lang yung slide. Yan, nakita na? Yes, Doc. Yes po, Doc. Okay. Po. Sige. So, mute ko muna kayong lahat, ha? Yes, Doc. Paano ba mag-mute? Ay, kayo na lang mag-mute para hindi ko makita yung button para mute. Mute nyo na lang sarili nyo, ha? Okay. Okay. Good evening sa lahat, sa mga nanonood ngayon sa Facebook, especially ngayon andito sa Zoom na nagtiyaga, at later sa mga manonood sa YouTube. Welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. Okay. Mayroon pang hindi nakamute. Yun, Brother Nabin. Sige, na-mute ko na lahat. Anyway, ang ating i-lecture ngayon is taken from the lecture of one of the blessing ng ating simbahan, no? Si Dr. Scott Hahn. Okay? I think kilala niyo na si Dr. Scott Hahn. He's been, I think, around more or less 35 years na naging Katoliko. Dati siyang Protestant. He is a Protestant pastor and a very anti-Catholic. No? Isa siya sa isa sa pinakamalaking aspeto sa buhay ko na kung bakit ako ay nanatiling pagkakatoliko. No? Nung binasa ko yung libro niya, The Rome Sweet Home, ito yung nakapaplansya sa akin na ayaw nang lumabas sa pagkakatoliko. Dahil maraming taon, no? More than 10 years akong nagdududa kung ito ba ang totoong simbahan kasi very exposed ako sa Protestant teachings. Kaya alam ko ang in and out ng mga teaching ng mga lalo na mga Bible Christians. So, alam ko yung mga doktrina nila. So, to make the long story short, isa itong libro na Rome Sweet Home, ang pagbabalik, ang conversion story ni Dr. Scott Hahn. So ngayon, isa na siyang professor sa Steubenville University, Franciscan University, sa theology. Such a great blessing si Dr. Scott Hahn, no? One of the greatest theologians that the Catholic have right now. So, The Road to Emmaus. Ewan ko lang kung nakabasa na kayo sa Bible, nagbabasa tayo ng Bible, or kahit hindi ka nagbabasa ng Bible, which is not supposed to be, pero kung nag-attend ka ng misa, may gospel reading tayo nung The Road to Emmaus. Yung si Jesus na buhay on the third day. Pagkatapos, nagpakita siya sa dalawang tao, naglalakad patungo sa Emmaus, yung lugar na yon. At tinanong niya, ano bang pinag-uusapan nyo? Tapos sabi nila, eto, nalulungkot kami kasi itong taong si Jesus na inaasahan namin na maging tagapagligtas ng
Israel, pinatay. Ganon. Tapos, doon na nagsimula yung kanilang pag-uusap. So, familiar ba? Kasi napaka-importante ito at i-explain natin kung bakit itong mensahe sa pag-uusap ng dalawang tao at saka si Jesus sa daan sa Emmaus ay ito ay nagpapahiwatig ng banal na misa. No? Parang ang layo ng connect no? Paano natin ito makonect sa banal na misa? Okay. So ito ang story ng dalawang disciples. Pero itong dalawang disciples na ito, nakausap ni Jesus sa Easter Sunday, yung araw ng pagkabuhay niya, diba? Namatay siya, 3 araw nabuhay siya. Sa araw ng pagkabuhay niya, napakita siya sa dalawang disciple. Hindi ito kabilang sa 12. Sasabihin dito yung pangalan. Hindi ito sila kabilang ng 12 apostles. Okay. Basahin na natin. Luke chapter 24. So now, the same day, so huwag kayong mag-alala, babasahin ko sa English, tapos i-ano natin sa Tagalog mamaya. 2 of them were going to the village called Emmaus, about 7 miles. By the way, mga kapatid, according to the Bible scholars, itong 7 miles, hindi to literal na 7 miles. Ibig sabihin sa Israel, yung 7 miles, it will take hours. Ito, sa atin, mga almost mga 10 kilometers, di ba? Pero ito, malayong lugar ito, no? Ilang oras tong tatahakin, no? Now they were talking with each other about everything that happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. So sa una pa lang, mapansin nyo, hindi nila nakilala si Jesus. Pero sila mga disciple, meaning mga followers, I'm sure nakita na nila si Jesus. Pero bakit hindi nila makilala? Sinabi dito, they were kept from recognizing him. So sinadya ng Diyos na hindi makilala nila ang Panginoon, no? So parang may veil na nakatabon. Hindi literal na nakatabon, kundi sa mata nila, nakikita nila pero hindi nila nakikilala. For whatever reason, no? For whatever reason, God only knows, nag-decide siya na makilala siya sa tamang panahon. At sasabihin natin mamaya kung kailan itong tamang panahon na makikilala siya. Pero sa puntong yon, nung nilapitan niya yung dalawa, hindi nila siya na mukhaan, hindi siya nakilala. No? Sinadya ni Jesus na sila ay hindi siya makilala. Okay. So tinanong niya, ano bang pinag-uusapan niyo? Tapos, malungkot yung kanilang mga mukha na sumagot. No? So, ang isa sa kanila, si Cleopas. Kung natandaan nyo, yung lecture natin last time about Saint Jude, no? Tadeos, si Cleopas ay, according to Bible scholars, siya ay ama, no? Asawa niya si Mary. So, ama ni Jude at saka ni James the Lesser, si Cleopas. So, according to Bible scholars, si Cleopas ay kapatid niya si Saint Joseph. Joseph, the wife of Mary. So, ang mangyayari, si Jude at saka si James ay cousin, no? Kaya tinatawag na brother dahil sa panahong iyon, walang termino ng cousin. Lahat generalized brother. Kaya yon, nami-misinterpret ng ibang sekta na si Jesus ay may kapatid kasi tinatawag na si James at saka si Jude na brother pero mga cousin. Okay. So yung Cleopas was one of them. Yung isa hindi pinangalanan.
Ano ba nangyari? Sinagot siya, ikaw lang yata ang hindi nakakaalam sa nangyari. Kung sa ano pa, viral na news ito. Viral na ano sa Facebook na si Jesus pinatay. No? Tapos parang nabigla sila. Tila ikaw lang yata ang hindi nakakaalam ah. No? Hindi ka nakimarites. Sinagot nila ni Cleopas si Jesus. Si Jesus naman, he was playing dumb. No? Gusto niyang, siyempre alam niya. Actually, sa totoo lang, siya ang totoong nakakaalam dahil nangyari ito sa kanya. No? Sagot niya, nagmamaang-maangan siya, bakit? Ano bang mga bagay ito? Ano bang nangyari? Okay? Now, kaya in-explain nila, tungkol ito kay Jesus, Jesus of Nazareth. No? Siya ay propeta, no? He was powerful world, did before God and all the people. And ang mga chief priest, no? Sinintensyahan siya na mamatay. No? At take note, verse 21. Umaasa kami na siya sana ang magliligtas o magtubos sa Israel. And take note, it is the third day since all this took place. So meaning, umaasa sila pero naguho ang kanilang pag-asa. Akala nila siya na ang Mesiyas, hindi pala. So nakikita dito sa salita ni Cleopas at saka isa yung disciple na sa una, parang naniniwala sila pero ngayon nawala ang kanilang pagtiwala na hindi pala, ano? Kasi eto sinabi niya, 3 araw na patay pa rin siya. Sana buhay siya. Oh. So ito napapakita ng kanilang pag-urong ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kasi we hope, umasa kami pero hindi pala. No? Pero may dinugtong sila. Yung may kababalaghan na sinabi yung mga babae na kasama namin. Nagsabi ang mga babae na nakakita daw sila ng anghel at sinabi ng anghel na buhay siya. Pero wala naman nakakita ng kanyang katawan. So may pagdududa pa rin. Hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ang siya na yun, yung Mesiyas. Hindi pa rin sila naniniwala na buhay talaga. Parang feeling nila parang chismis lang yung sa mga babae at kasi wala naman nakakita ng kanyang katawan. Di ba? So, anong sagot ni Jesus sa kanila? Kung hindi sinabi ni Jesus, huwag kayo mag-alala, good news ang mangyayari. No? Hindi sinabi ba ni Jesus na ganyan, huwag kayo mag-alala, everything will be okay. Andito ako, buhay. Ano sinabi ni Jesus? Hindi. Parang nireprimand sila, no? Pinagsabihan sila. How foolish you are. Kung sa ano pa, parang napakahina, no? Napakahina ng kanyang pag-iisip, no? Kung sa ano pa, sa brutal pa, parang tanga, no? How foolish you are, slow to believe. Hindi nyo pinaniwalaan, ang hirap yung maniwala sa mga propesiya ng mga propeta. No? So, itong mga taong to, una sa lahat mga kapatid, itong dalawang disciple, hindi to sila ignorante sa banal na kasulatan. They are familiar. No? Kaya pinagsabihan sila, di ba alam nyo na ang mga propesiya sa Old Testament, alam nyo na yung mga scriptures. Di ba ang nakasaad sa kasulatan ay ang Mesiyas ay magdurusa. Dadaan ng pagdurusa bago niya makamit ang kaluwalhatian. So, para kay Jesus, bakit hindi nyo yan kayang paniwalaan? No? Bakit hindi nyo yan kayang paniwalaan? So, nawalan sila ng pag-asa, nawalan sila ng pananampalataya kay Jesus dahil namatay at nagdusa. Pero ni-remind sila ni Jesus na, di ba? Anong nakasaad sa propesiya?
ang Mesiyas ay magdurusa. Dadaan siya sa stage na ito before His glory. So, anong application yan sa buhay natin? Ganun din tayo mga kapatid, no? Ilang ulit na natin binabasa ang Bible. Take up your cross and follow me. The way to heaven is to deny yourself, take up your cross and follow me. Pero ang pilit nating kinakapitan parati yung mga good things, na mga good happy ending, na mga promises sa Bible, pero pagdating sa cross ayaw nating tanggapin, no? Ayaw nating magdusa. Ayaw nating paniwalaan na ang daan patungo sa kaligtasan ay dapat tayong tanggihan ng ating sarili, no? To mortify ourselves at tanggapin lahat ng itong mga pagdurusa, pagsakripisyo para makamit ang langit, no? Okay. Pagkatapos nun, he began explaining with Moses, the prophets. He explained to them what was said in the scriptures according to himself. Ibig sabihin, sabi niya, ang bagal-bagal niyang hina-hina niyo, no? Hina niyong makatanggap ng paniwalaan anong nakasaad sa banal na kasulatan, no? At pagkatapos nun, nagsimula siyang i-explain mula sa simula ng banal na kasulatan sa panahon ni Moses hanggang sa kanyang pagdating. So, ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa Biblia, in-explain niya kung paano ito lahat nagtuturo patungo sa kanya. Okay? So, yung road to Emmaus, yung pag-uusap ng dalawang disciple at saka ni Jesus, ito na, according to Scott Hahn, is the most exciting Bible study of all salvation history. Imagine si Jesus, in-enumerate niya ang lahat ng kasaysayan mula kay Moses hanggang sa pagdating niya. So, hindi lang siguro kay Moses, mula kay Abraham pa, no? So, at sa dalawang hindi kalala, no? So, ang isa hindi sinabi kung sino, pero according to Saint Thomas Aquinas, no? According sa kanya, speculation lang, baka daw si Saint Luke yon dahil sa detalyadong pagkasabi, no? So, ano napansin nyo? Bakit babalikan pa ni Jesus ang Old Testament? No? Pareho kay Stephen. Nung inakusahan siya na nag-blasphemy at dinala siya sa mga Sanhedrin at lilitisin, no? Para ang depensa ni Stephen, kung basahin niyo sa Acts, nagsimula siya mula kay Abraham hanggang sa katapusan. Kung basahin niyo yung sa Acts tungkol the stoning of Saint Stephen, ang haba-haba ng diskurso niya mula Abraham hanggang... So bakit parati babalik sa Old Testament? Hindi lang si Jesus, sinabi niya lang yung pagdating niya. Bakit? No? Anong lesson makukuha natin dito mga kapatid? Napaka-importante ng Old Testament. No? Bakit? Hindi mo maiintindihan ng tama ang New Testament kung hindi mo aaralin ang Old Testament. Ang tinatawag dyan, typology. So, bakit nagkakakamali ng pag-unawa ang mga kapatid natin sa ibang sekta tungkol sa mga sacraments, tungkol kay Mama Mary, tungkol sa about teaching sa simbahan, is because they isolate
the New Testament from the Old Testament. No? So, ang study, ang New Testament, no, is hidden in the Old Testament. So, pag inaral mo ang Old Testament, mga kapatid, actually nakatago ang mensahe ng New Testament sa loob ng Old Testament. At saka, ang meaning ng Old Testament ay mapapahayag doon sa New Testament. Mabibigyang linaw ang lahat ng mga nangyari sa Old Testament doon sa panahon ni Jesus sa New Testament. At ang mga nangyayari sa New Testament ay andun sa loob na kabaon sa Old Testament. At silang dalawa ay related to each other. No? May koneksyon. Kaya, the New Testament ay hindi mo labis maintindihan kung ito ay ihiwalay mo sa pag-aaral ng Old Testament. No? It is only when you bring them together in Christ at the center na ang banal na kasulatan ay magiging buhay. No? So, a lot of people read only the New Testament, not connecting to the Old Testament. Kaya anong resulta? Misinterpretation. Kagaya kay Mama Mary. No? Kagaya kay Mama Mary, meron tayong topic about Mary, the Queen Mother. Di ba? So, kung New Testament lang babasahin mo at hindi mo maunawaan kung paano ang Davidic kingdom sa Old Testament, walang role si Mary. No? Pero kung makita mo kung si Mary as the new Eve and Jesus is the new Adam, Jesus as the new David, no? So sa Davidic kingdom merong Queen Mother. So ibang topic yan. May topic tayo. So punta lang kayo doon sa video natin, Mary the Queen Mother. So dito natin makita ang role ni Mama Mary. Kaya ang mga ibang sekta, hindi nila makita ang role ni Mama Mary dahil hindi nila inaaral ang Old Testament in relation to the New Testament. No? So, dito natin makikita kung paano tayo tinuturuan ni Jesus kung paano magbasa ng Bible. Jesus is teaching us on how to interpret the Bible. Kaya, in the beginning with Moses and all the prophets, He explained to them all the scriptures concerning Him. Okay? So, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano basahin ang Bible. Always related ang old sa new. Okay. So, uunahan ko na kayo. Lahat ng nakasulat sa Bible, lahat ng propesiya sa Bible from the Old Testament to the New Testament points to Jesus. At hindi lang yan. Lahat na nakasulat sa Bible points to the Eucharist. Na? Kasi si Jesus and the Eucharist ay iisa. Na? That is the body, blood, soul, divinity of Jesus Christ. So not just Jesus, pero tinuturo tayo ni Jesus patungo sa sakramento. Patungo sa sakramento ng Eucharistia. Hindi lang itong sakramento ng Eucharistia ay isa sa mga sakramento o isang turo ng simbahan, kundi ang buong Biblia points to the Eucharist. Yan mga kapatid, kung ang rason kung bakit the Eucharist is the center, the summit, and the life of the church. Kasi ang buong Biblia
Hindi lang ito turo na pwede mong tanggapin o hindi. Ang buong Biblia ay nagtuturo mismo patungo sa Eucharist. Okay? So the road to Emmaus points to the Eucharist. Okay, simula tayo. Hindi sinabi kung ano yung Bible study na yon. Hindi in-explain. Pero, i-discuss natin kung ano yung mga kwento sa Bible na naghahambing patungo kay Kristo. Okay? Now, si Abraham. Anong sabi ni God kay Abraham? Take your son, your only son whom you love. Ang translation niya na correct sa Hebrew is, sa Greek is, take your only beloved son. Okay, now, does it ring a bell? For God so loved the world that He gave His only begotten son. So, si Isaac, yung anak ni Abraham, na kunin mo yung anak mo, yung pinakamamahal mo, at ialay mo bilang sakripisyo, Holocaust, points to Jesus. So, si Isaac is a representation of Jesus. Saan sila umakyat? Sa Mount Moriah. Si Abraham at saka si Isaac. At ang Mount Moriah, ano yan? Diyan mo matatagpuan sa Mount Moriah ang Calvary. You see the connection? No? And si Isaac, akala mo baby si Isaac na dadalhin? Hindi. According to Bible scholars, church fathers, na ang edad ni Isaac sa panahon na iyon ay binata na matipuno kasi siya ang nagbitbit ng kahoy. Again, mga kapatid, sounds familiar? Dinadala niya yung kahoy. Anong dinadala ni Jesus? Si Jesus nagdala ng bubuhat ng kahoy ng krus. Siya yung papatayin, siya yung nagdadala ng kahoy. Si Isaac nagdadala, bibit-bit ng wood. No? On the top of the hill. Represents Jesus. Di ba? At si Isaac, kaya niyang labanan ang kanyang ama dahil matanda na ang kanyang ama at siya ay matipuno at malakas. Pero pumayag siya na ialay, meaning siya ay willing victim. He gave consent. Just like Jesus. No? Nobody takes my life away from me, but I lay it down. So, represents Jesus. At si Jesus nabuhay on the third day. At mabasa mo sa Genesis chapter 22 verse 4 to 5, ang sabi ni Abraham, on the third day, Abraham looked up and saw the place in his distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I, the boy, go over there. So ito ay nagre-represent kay Jesus parehong may third day. Napunta na tayo kay kay Moses sa Exodus, no? So para hindi mamatay ang mga firstborn, para sila ay masalba galing sa angel of death, kuha kayo ng karnero, lalaki. So, at walang dungis, unblemished, si Jesus, holy. No broken bones. Di ba? Makita nyo na si Jesus, hindi nabali ang kanyang buto. Yung dalawang mga magnanakaw na kriminal sa kanyang tabi, binali ang buto. Pero si Jesus, hindi nabali ang buto. So itong karnero na requirement sa Passover meal sa panahon ni Moses, no? Ito ang requirement. No broken bones. So ito ay nag-represent kay Jesus na siya yung magiging kordero ng Diyos, no? Na magsasalba sa kanyang mga tao. So mabasa natin sa Exodus chapter 12 verse 46.
So ang karnero dapat kakainin inside the house. So si Jesus as the Eucharist kakainin dapat natin. So taliwas sa interpretasyon ng mga Protestante na simbolo lang. So kaya ang sabi ni Jesus, etong pagkain na sinasabi ko ay totoong pagkain. No? So kahit naniniwala pa ang mga Israelita, kung hindi nila kakainin yung kordero, hindi sila maliligtas. So kaya sabi ni Jesus, kung sino hindi kakain sa aking laman at inom sa aking dugo, hindi makakaroon ng buhay. Do not break any bones. Okay? Sounds familiar? Si Jesus, walang buto na naan. So dito natin makita na si Moses ay nagre-represent na naman kay Jesus. So si David nagre-represent kay Jesus, si Joshua nagre-represent kay Jesus. So kung mapansin nyo, di ba? Si Joshua, ang kahulugan niyan sa Hebrew term, ang term na Joshua ay si Jesus. No? Jesus the word. Napansin nyo, si Moses, hindi niya nadala ang mga tao sa promised land. Sino nang dala? Itinake over niya kay Joshua. So si Moses represents the law and Joshua represents Jesus, ay hindi kaya ng law, Jewish law, isalba ang mga tao, kundi pamamagitan lamang kay Jesus, which is represented by Joshua. Okay? Now, balik muna tayo kay Moses. Si Moses ay nagre-represent kay Jesus. Matandaan nyo kung nanood kayo ng The Ten Commandments na movie or nagbabasa ka ng Bible, di ba nung maliit pa si Moses ay considered na savior ng Israel. Pero nung ipinanganak siya, kailangan niya ring isalba mula sa kamay ni Pharaoh. Di ba? Kasi papatayin siya. So kaya para mga batang paslit, papaslangin para mamatay si Moses, kasi si Moses yung prophesied na mga tagapagligtas. Anong napansin nyo kay Jesus? Si Jesus din, who is the Savior, kailangan rin isalba mula sa kamay ni Herod dahil papaslangin rin yung mga batang paslit. Kasi from the tyrant Herod. Sa panahon ni Moses, si Pharaoh, so pareho silang kailangang isalba ng paslit dahil papatayin sila. So, sounds familiar? So, it points to Jesus. Next. Si Joseph, narinig niyo ng kwento Joseph the Dreamer? Joseph, son of Jacob. Di ba? At saka si Joseph, the father of Jesus, may correlation. No? Sandali lang ha. Lian. Okay, lumulusot ang boses. Okay, now, si Joseph, natandaan nyo, di ba siya yung naging governor ng pinagkatiwalaan ni Pharaoh doon sa Egypt, di ba? Dinala niya ang mga taga-Israel sa Ehipto dahil sa famine, para sila ay magiging ligtas sa famine, di ba, sa gutom. Si Joseph, pareho silang pinabigyan ng mga panaginip, di ba? Message from heaven. Dinala niya, saan niya dinala ang Holy Family, no? Sa Egypt. So, makita natin dito na ang correlation nagtuturo kay Jesus. Again, marami pa, pero ang in-include natin dito yung mga obvious. Si Moses, no? Para maligtas niya ang mga Israelites from the hands of Egyptian, nagtawid sila ng water.
patungo sa desert. Okay? Anong significance niyan? Si Jesus, na pagkatapos niyang mabinyagan through the water, kaya yung crossing of the Red Sea is a representation of baptism. Okay? So, ang pagbinyag natin sa pamamagitan ng tubig, tayo naligtas. Sa pagtawid ng mga Israelites sa tubig, sila ay naligtas. Okay? Now, pagkatapos nating mabinyagan, anong mangyayari sa atin? Haharapin natin ang buhay. Ang buhay na puno ng pagsubok. Yeah? Para pipiliin natin si Jesus o ang diablo. Ganon din. Pagtapos nilang maligtas, natanggap na nilang kaligtasan sa pagtawid sa tubig, meaning baptism, sila ay harap ng buhay 40 years ng puno ng pagsubok. Yeah? So si Jesus, pagkatapos niyang mabinyagan, pupunta siya sa desert para susubukin. No? So ganun din tayo. So it points to Jesus. So bakit sinabi ni Jesus, man does not live by bread alone? You should not test the Lord your God. You should worship the Lord God alone. Kasi ito ay nagtutukoy sa tatlong bagay na nangyari sa disyerto. No? Na hindi tayo mabubuhay sa tinapay lamang, sa manna on the desert, patungkol sa panahon ni Moses. At parati nilang sinasabi ng mga tao na mabuti pang namatay na lang kami, iniwan nyo na lang kami doon kumpara sa papatayin kami. So, tinetest nila ang patience ni Jesus, ni God. At sambahin nyo lang ang Diyos, hindi yung golden calf na ginawa nila sa disyerto. So, yun. Nagtutukoy pa rin, si Jesus is the new Moses. Next. So, si Moses, bago niya kinuha yung old commandments, the 10 commandments, nag-fasting siya. Ganon din si Jesus. Nag-fasting 40 days. Ganon din si Moses, 40 days. And then, si Jesus, pagkatapos siya mag-fasting ng 40 days, bakit? Kasi magbibigay siya niya ng new law. So, si Moses pumunta sa Mount Sinai, sa bundok. Si Jesus pumunta rin sa Mount, magbibigay ng new commandment, new covenant. Pero, hindi ibig sabihin dahil nagbigay si Jesus ng Sermon of the Mount, the Beatitudes, doon niya sinabi yung mga commandments niya, no? Sa Sermon of the Mount, doon niya sinabi na you have heard by the law that do not kill, but now I tell you, anyone who says to his brother, you fool, will be in danger of hellfire. So doon niya binigay yung mga bago niyang mga mas stricto pa actually. Nung una, narinig nyo na bawal kayo makikiapid. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang sino mang titingin sa isang babae sa malaswang paraan, nakikiapid na sa kanyang puso. So mas stricto. Pero binalaanan na ni Jesus. Binalaanan niya na huwag niyong isipin na tinatanggal ko ang Old Covenant. No? Na ang 10 Commandments tinatanggal ko, hindi. Fino-fulfill ko. No? Binibigyan niya ng tamang kahulugan. So, in effect pa rin ang 10 Commandments. Okay? Now, napansin nyo, si Moses, nahihirapan siya sa pag-handle ng dami, mga tao. Kaya, nag-choose siya from the 12 tribes, 12 princes na tutulong sa kanya sa pag-handle. Sounds familiar? The 12 disciples. Si Jesus, nag-choose ng 12 disciples para mamamahala sa kaharian. The kingdom of God
on earth is the church. So, nag-choose yun ng 12 disciples. Tapos, napansin nyo, dito sa New Testament, di ba, sabi ni Jesus, maraming harvest, pero ang laborer napakakonti. Kaya nagdagdag siya ng 70 disciples. Di ba? Maglakad kayo 2 by 2. Wala kayong dapat dadalhin ng mga extra money. Naalala niyo yun? Si Moses ganun din. Kumuha rin, kahit may 12 princes na, nagdagdag siya ng 70 elders. So, makikita natin na si Moses is parallel to Jesus. Lahat ng sinasabi sa Bible, nagtuturo kay Jesus. At, nung si Jesus, si Moses, napagod siya, pumunta siya sa bundok at pray. Dinala niya ang pinaka-trusted niya na follower, si Aaron, Nadab at saka si Abayu para samahan siya. Nung bumalik siya galing sa mountain, lumiliwanag ang kanyang mukha. Napakaliwanag na sinabihan niya na lagyan ng tela para hindi sila masilaw. Now, ganun din si Jesus. He went to Mount Tabor and prayed, and then dinala niya ang 3 trusted niya, si Peter, si James, si John. At doon lumiwanag si Jesus. Transfiguration. Now, so bakit hindi nila maintindihan pa rin ito, di ba? So nagba-Bible study sila. Balik tayo sa pagkukwento ni Jesus sa dalawang disciples sa road to Emmaus. Kaya sinabihan sila ni Jesus, napakahina nyo. They failed to connect the dots. Na etong mga nagbabasa nga kayo ng Bible, alam nyo. Kaya mga kapatid, ang lesson dito, kahit alam natin ang Bible, pero hindi tayo binigyan ng grace ng Holy Spirit to see. Kaya nga sabi ni Jesus, you have eyes but you do not see. No? So, kahit yung mga Pharisees, alam nila, memorize na nila yung scriptures. Dapat alam nila, but it is pride, spiritual blindness. Kaya, hindi natin makikita ang dapat natin makita kung hindi tayo bibigyan ng grasya from above. We need grace, no? They failed to believe in Scripture. Hindi sila pinagalitan dahil hindi nila alam ang Scripture. Pinagalitan sila dahil hindi nila nakikita ang dapat nilang makita. At hindi nila pinaniwalaan kung ano ang nakasaad sa Scripture. So, kailangan ng grace of conversion. So, kailangan isa-isahin ni Jesus sa kanilang pakikinig sa the good rabbi, which is Jesus. They started to convert the grace of conversion in their hearts. No? Ganun din tayo. So, the more we study Scripture, asking the Holy Spirit to guide us through the guidance of the magisterium, makikita natin. Pero kung puno tayo ng pride, no? Puno tayo ng we are separated from God, ang makukuha natin, matalino nga tayo sa Bible, matalino tayo sa theology, pero hindi tayo magbabago ang buhay natin at hindi natin ma-share si Christ. Kasi iba yung knowledge ng through study compared sa meron kang pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. In order to see, grace from God is needed. Grace from God. Kaya mapansin nyo, maraming dyan na theologian, pero when they give their message, wala nag-change na buhay. Wala nakakaintindi. Puro pa-impress sa kanilang galing at talino, pero no change of lives. So, ibang tao na mga walang masyadong pinag-aralan, nagtuturo dyan sa bangketa, marami na change yung buhay because of love of God. No? Now, ito yung mga bagay na nagtuturo sa mga
character sa Bible nagtuturo patungo kay Jesus. Na nung palapit na sila, napansin nila na si Jesus medyo dumidilim na ang daan. Tapos dumating na sila sa kanilang bahay, no? Napansin nila na si Jesus ay parang magpapatuloy sa paglakad. Kaya inanyayahan nila, dito ka na. Kasi it is nearly evening, no? Manatili ka sa amin. Ano nangyari? Doon na sila sa table. He took bread, gave thanks, in other words, blessed it, no? Broke it, began to give to them. Ano napansin nyo? Yung four, no? Eucharistic words. Take, bless, broke, give. Ito yung mga four verbs na makikita mo sa four Gospels na Eucharistic words. Took the bread, kahit pa doon sa feeding of the 5,000. Take, bless, give thanks, broke the bread, and give it to His disciples. No? Anong nangyari? Sa puntong yon, so pag nagbabaga na ang kanilang damdamin, no? Their hearts are burning within them nung naririnig nila yung Bible study ni Jesus. Pero hindi pa talaga nila nakilala si Jesus. Pero nung He take the bread, bless it, broke, and gave, ano nangyari? Their eyes were open. Nabukas. Nakilala na nila si Jesus. Doon pa nila nakilala si Jesus. Pag kakilala nila kay Jesus, anong sinabi ni Jesus? O, kita mo? Nakilala niyo na ako? Yun bang sinabi ni Jesus? Ano ba sinabi ni Jesus? Tadan! Finally, nakilala niyo na ako. Ano ba sinabi ni Jesus? Ano sinabi ni Jesus? And He disappeared from their sight. At nawala si Jesus sa kanilang harapan. Nung nakilala na nila, nawala si Jesus. Bakit? Nagpe-play hard to get ba si Jesus? Now you see me, now you don't. Ganun ba? No. Bakit siya nawala? Kasi ang lahat ng mga in preparation na sinabi doon sa scripture, ito ay hinahanda sila para ma-recognize nila si Jesus sa breaking of the bread. Kasi si Jesus ay andyan sa Eucharistia. Tinuturo sila ni Jesus sa Eucharistia. Because hindi na wala si Jesus, kundi si Jesus ay andyan na sa kanilang harap. That is the Eucharist. Kuha ninyo mga kapatid. Lahat ng mensahe na sinasabi doon ay hinahanda sila, ay tinuturo sila sa Eucharistic Lord. No? So He vanished. Bakit? Because He's brought them to the point of Eucharistic recognition. The veil is removed. Sinadya ni Lord na makita siya because He is already there. Pinapakita sila nga, I am the bread. I am. No? This is my body. At mapansin nyo, habang sinasabi ni Jesus yung from Moses, yung pagtuturo sa kanya, sabi niya, di ba nagbabaga ang ating mga puso habang sinasabi niya yon? No? Were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? So anong application yan sa ating buhay mga kapatid? So during homily mga kapatid, habang binabasa, di ba, binabasa yung Old Testament, di ba, yung misa, binabasa yung Old Testament, ganun din. Kaya yung misa, yung Road to Emmaus ay nagpapahiwatig sa misa. From the Old Testament, the first reading, and then pagkatapos nun i-explain ng pare. So dapat yung homily should
foster that burning of in our hearts, the burning love and passion of Jesus. Dapat hinahanda tayo na pinapainit ang ating puso para sa pagmamahal kay Kristo. Inaalab, yun dapat ang role ng mga naghuhumili. Ini-inspire tayo to receive the Eucharist. Ha? So pagkatapos nun, anong ginawa nila? Matulog tayo. Dahil sa ka-excited nila, imagine, bumalik sila sa Jerusalem para ibalita kung anong nangyari doon sa mga apostoles. No? Now, ang tanong mga kapatid, kung ikaw si Jesus, kung ikaw si Jesus, at ikaw, pagkatapos mong dumaan sa grabing pagdurusa, paghiurak, pag-insulto sa lahat ng pinagdaanan mo, pag ikaw ay nabuhay muli, after resurrecting, paano mo spend ang day mo? The first day. No? Can you imagine kung ikaw si Jesus? Siguro, no? Pupunta ka kay Pilato. Pupunta ka kay Pilato. Pilato, napakaduwag mo. Ipinagkaluno mo ako. Yang naghugas-hugas ka pa ng kamay. Patingin nga ng kamay na pinahugasan mo ng ano mo, no? Ikaw ay walang prinsipyo na ngayon buhay ako. Or pwede rin pupunta siya kay Kiapas sa mga Sanhedrin. Look, I'm back. Sa mga pwede ring hanapin ko yung mga sundalo. Sana yung yung damit ko na pinaghatian niyo, sino ba yung nagpako sa akin? Pwede, di ba? No? Pero hindi. No? Anong napansin niyo dito, mga kapatid? Pwedeng gawin ni Jesus yun, di ba? Sa pagkabuhay niya, para maniwala yung mga hindi naniwala, magpakita siya. Pero napansin niyo, si Jesus ay hindi nagpapakita sa mga hindi naniniwala. Nagpapakita siya sa mga naniwala. Kaya, kung sa atin, kung meron bang na-convert, na nakakita ng milagro, at first hindi siya naniwala, minsan-minsan lang yan. No? Pero the way God works is, kung sino yung naniniwala, bibigyan niya ng more grace. To those who have more will be given. To those who do not have, even the little that they have will be taken away from them. Kaya, hindi siya napakita kay Pilate, hindi siya napakita kay Kiapas, sa mga soldier. No? Sa mga taong naniniwala na sa kanya. Pero, instead na doon siya mapakita, pinili niya pa na mapakita sa dalawang nobody. Sa hindi naman kilala. Si Cleopas at saka sa isang disciple na hindi kilala. At mag-Bible study sa kanila. Pagkatapos niya mag-Bible study, kung mapansin nyo, di ba umalis yung dalawang disciple, pumunta sa mga disciples, hinanap nila at binalita sa mga disciple. So habang nag-uusap sila, dumating na naman si Jesus. Peace be with you. Nakatrangka, nakasarado yung mga pintuan. Tapos, pagkatapos nun, anong ginawa ni Jesus? Nag-Bible study na naman siya. In-explain na naman niya from the beginning. Bakit niya ginawa yun? Bakit niya kailangan mag-Bible study? Bakit niya kailangan isabihin ang scriptures? No? By the way, ang Eucharist, nung una, ang tawag nila, wala after mga 20 years pa, no? Na conceive yung word na Eucharist after nung pagkamatay ni Jesus. So, nung bago pa, ang gamit nila sa Eucharist ay breaking of the bread. After some time, ang gamit nila New Covenant, New Testament. New Testament, New Covenant, pareho lang yan. Bakit? Kasi it is the only time na ginamit ni Jesus yung word na New Covenant sa pag-break niya ng bread. No? It is the only time.
na ginamit niya ang New Covenant. Now, so bakit niya pinili na mag-Bible study of all the scriptures? Bakit? Ito sagot. The Holy Eucharist ay para siyang susi na magbubukas sa kahulugan ng Scripture. Vice versa. Kung malaman mo yung Scripture, yung totoong kahulugan ng Scripture, ito ang susi na magbubukas sa iyong Eucharistic conversion. Pag naintindihan mo ang Scripture, ituturo ka niya sa Eucharist. At ang Eucharist, kung pag-aaralan mo ang Scripture in the light of the Holy Eucharist, magkakaroon ng kahulugan ang ating binabasa sa Bible. Lahat, ganito pala. Kasi ito ay nagpupunta sa Eucharist. Kaya sabi ni St. Jerome, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. At ang sinabi ni Pope Benedict XVI, kung ignorante ka, no, sa hindi ka masyadong naniniwala sa real presence of Jesus, it is because you are ignorant in the Scripture. No? So maraming nagbabasa ng Bible, sabihin nila hindi naman ako ignorante pero hindi ako naniniwala sa Eucharist. Dahil yan sa maling pag-unawa ng Scripture. So, every Mass is sinasabuhay natin ang Road to Emmaus experience. No? Every Mass that we do is we're reliving the Road to Emmaus experience. Now, so, yun, sinasabi natin, sa Mass, pinabasa natin ang Old Testament, New Testament, homily, in-explain. Tapos, sa homily, hinahanda tayo, pinapabaga, inaalab ang ating puso to receive the Holy Eucharist. Ganun dapat. Pero nangyayari ngayon, kukwentuhan tayo tungkol sa mga joke na mga lalayo, joke na mga malalaswa minsan, puro patawa, tapos mga puro pakukuha-huhugot dun sa mga movies. No? So dapat every human homily should make us burn for our love for Christ. Now, the second part of the Mass is ang liturgy of the Eucharist. So dito natin makikilala si Jesus sa breaking of the bread. No? So itong pagkikilala na ito, known, ay hindi ito utak na makikilala natin siya sa utak. Ito ay pagkikilala ng lubos pa. Ang ibig sabihin ng know sa Bible ay kagaya ng pagkilala ni Adan kay Eva. Adam know his wife, Eve, meaning parang pagtatalik yan. Meaning, sobrang close. Nakilala mo na she conceived a child. Ganon. Hindi yung pakilala lang ng ganito sa utak. So, Jesus is made known in the breaking of the bread, meaning parang mag-asawa, spousal intimacy. We take Jesus in. No? So the spousal intimacy of receiving Him in the Eucharist is what the Scriptures point to. No? So kung napansin nyo, mula kay Adan hanggang sa huli, maraming covenant. Di ba? Series of covenants. Hanggang sa eternal covenant, which is Jesus. So, sa kay Adam, no? Kay Noah, di ba? Ang covenant niya, yung rainbow, Abraham, yung tuli, covenant Moses, di ba? Yung covenant, yung sa Passover,
Si David, may covenant din. So, eto yung mga covenants, mga promise. I will be your God, no? I will be your God, you will be my children, di ba? Pero yung covenant, the eternal covenant, pansinin nyo. Luke chapter 22 verse 20. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup. Ano bang laman ng cup na yun? Di ba dugo niya? Anong sabi niya sa cup? Is the new covenant. Is the New Testament, which will be poured out for you. So, ang new and everlasting covenant ay ang kanyang dugo at laman. Ang aking dugo at laman. Hindi lang siya akala natin New Testament, Bible, document, sulat. Ano ba sinabi ni Jesus? Do this, write this in memory of me. Write this in memory of me. Hindi niya sinabi. Sabi niya, do this in memory of me. No? Kaya nga, sa 12 apostoles, ilan lang ang nagsulat? 2 lang. No? Si Matthew, si John. Ang nagsulat. Yung iba, hindi sila nagsulat kasi ang sinasabi ni Jesus, do this, hindi write this. So, the new covenant, mga kapatid, is the sacrament of the Holy Eucharist. Yes, of course, the Bible, the New Testament, is the New Testament by the words. Pero primarily, it's not a document, it's not the writing. Primarily, the new covenant is the Holy Eucharist. It is the Holy Eucharist. Okay? So, ganun. Kaya sentro siya. Buhay siya. Kaya nga, sa nangyari ngayon, nakakalungkot, no? Nilapastangan ang sanktuaryo. Alam nyo ba, yung may nagsasayaw, ginawang concert, hindi tayo naghuhusga, pero pag nilapastangan ang ating Panginoon, dapat meron tayong holy anger. No? We have to defend the honor of Christ. Hindi lang yung sige lang. It is Christ. No? It is the tabernacle. Kahit ako ngayon medyo tumatanda na, masakit ang tuhod ko. Before ako mag-upo sa upuan sa simba, mag-genuflect ako. Before ako magtawid, mag-genuflect ako. Kaya nga sa malayo pa, sa labas tayo Sibian, nagsa-sign of the cross tayo dahil we honor the blessed sacrament, the sanctuary, the holy of holies. Nung una, pag dumating sa holy of holies, banal yung pare. Pag may kasalanan siya, mamamatay siya. Ngayon, maraming mga Katoliko nagde-defend na okay lang yon kasi ganito, fundraising. Pero, no. Jesus, sa nung unang panahon, pag hindi ka banal, hindi ka pare na assigned, you touch the Ark of the Covenant, you touch the sanctuary, you will die. Ganon ka-holy. So it nagre-reflect ito na marami sa ating mga Katoliko na nagde-defend, hindi nila naintindihan kung ano kabanal ang Holy Eucharist, which is in the tabernacle. No? Kasi kung pag-intindihin mo, simbolo lang, pag-intindihin mo, communal meal lang, at hindi ito ang ating Diyos na pinakabanal sa lahat, no? Hindi ka magagalit. So, when we come forward to receive Jesus Christ in the Eucharist, we experience Him. So, dapat ganun ang ating mental setting when we receive in the Eucharist. Spiritual spouse. We have parang marital intercourse, spiritual, covenantal relationship. No? He is our Father. We are the spiritual bride, and He is the bridegroom. No?
I hope, medyo magulo yung pag-explain ko, pero I hope with the help of the Holy Spirit naliwanagan kayo. Kasi hindi naman ako ganoon ka magaling magsalita. But I tried my best, no? I hope naintindihan nyo. Okay. So, that's it. I-greet ko muna itong mga hindi ko na-greet kanina. I-greet ko na lang ulit para walang makaligtaan. Hello, si Cheryl, Brother Ramel, Sister Laarni, Brother Alan, hello, Sis May. Good evening, Doc. Good evening, Brad Roland, Brother Dennis, Sis Thea, Ioni, Sis Del, Sis Sarah, Sis MJ, Brother Rene, Brother Good Mike. evening, Doc. Good evening, Sis. Sis Shane, Brother Rene, Brother Mike, naulit ko na. Sis Nerelisa, Brother Drew. Wow, medyo marami tayo ngayon. Thank you sa pagtiyaga ninyo ha. Extra points kayo kay Lord. Okay. Salamat. So, sinong gusto mag-volunteer ng closing prayer? Kung wala, akong magbo-volunteer kay Sister Shane. May picture na Blessed Sacrament. Sis, gusto mo mag-closing prayer? Wala yata. Baka nasa kusina. Sis MJ? Hello? Aha. Wala rin. Sis May na lang. Sis May. I'm sure andyan ka. Wala pa rin? Wala din, Doc. Ako na lang. Ayun, Sis Nerelisa. Hello, sis. Ikaw, sis. Okay. Okay, Doc. Thank you. Okay. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, Almighty Creator, thank you for keeping us connected and be with each other. Teach us to be humble and loving person by the virtue of life. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us, and not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the As it was in the beginning, beginning. is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the In Holy the Son of the Spirit. Holy Spirit. Amen. Thank you, Sister Nerelisa, for the closing prayer. Thank you. Thank you, brothers and sisters, for attending. Thank you sa pagtyaga. Thank God you, bless. Doc. See you Salamat. next day. Yeah, God let bless. sa Good day. bagong aral Praise the Lord. Praise the Lord. kapulutan. Good evening, Doc. Good evening. Good evening.